Si Amelia, isang babaeng laking squatter at ni hindi man lang nakatungtong sa kolehiyo. Si Amelia ay isang magandang babae. Sexy at palagi siyang ulam ng mga mata ng mga kalalakihan. Maganda kasi ang pagkakahubog ng kanyang katawan. Mahilig pa siyang magtali ng kanyang sleeve upang kita ang kanyang pusod at laging nakasuot ng pantalon dahil upang humulma ng husto ang maganda niyang katawan. Hay, pagod na ako sa buhay kong to. Nakapanampiling niyang sambit habang nakatitig sa 10 pisong tuyo nilang ulam. Palagi na lang tuyo, kung hindi tuyo, kangkong. Buwisit kasi ang ama ko eh. Ginawa-gawa ko sa mundong to, iiwan lang pala ako at mambababae lang pala. Hay nako, sawang-sawa na ako sa pagiging buhay mahirap ko. Reklamo niya habang kaharap ang pagkain. Umubo ang kaniyang ina. Anak, imbis na magreklamo kay magpasalamat ka na lang na kahit konti ay may kinakain ka pa. Yung iba nga dyan ay natutulog na lang sa gutom. Walang umagahan at tanghalian, maging hapunan. Eh ikaw, meron ka pa rin kinakain kahit kaunti. Sabi ng kaniyang ina. Paano ako hindi magrereklamo, Nay? Kapag umuulan ay nababasa tayo dahil sa hindi mabilang na butas ng ating bubong. Kahit anong kahit nating dalawa ay nigamot mo ay hindi natin nabibili. May hika pa si Angela. Kahit ilang balding isda pa yata ang ititinda ko ay hindi tayo makakaahon sa hirap na to. Kapag nakita ko talagang ama ko, sasabihin ko talaga sa kanya na wala siyang kwentang tao. Patuloy niyang reklamo, sabay nilantakan ng tuyo. Kakain ka rin naman pala anak, ang dami mo pang reklamo. Saad ng kanyang ina. Kasalukuyang naglalako na naman si Amelia ng mga isda sa kalsada. Nagdadala na siya ng megaphone upang mas malakas ang kanyang boses para mas marinig siya ng mga bibili. Nakakapagod kasi yung tipong malayo na siya at may biglang tatawag sa kanya pabalik. Amelia, magkano ka ba? Tanong ng isang lalaki sa dalaga. Pabagsak namang namewang siya sa harap nito. Hoy Baldo, ano bang gusto mong almusal? Itong isda o ang sampal ko? Matapang niyang wika sa lalaki. Napakamot naman ito ng ulo. Grabe ka naman, parang nagbibiro lang eh. Sagot nito. Magkano nga ulit ang isda mo? Gaya ng dati, 200 ang kilo. Bawal utang ha, hindi ko pera to. Porsyento lang ako dito. Sabi niya rito. Oo na, kailan ka ba nagpautang sa akin? Anito. Sabay abot ng 1 kilong isda sa lalaki. Salamat. Mabutit may pera ka ngayon, Baldo, hindi ka nabatugan ha. Prangka niyang wika sa lalaki. Oo, hindi na ako batugan dahil aasawahin na kita. Hay nako, kung ikaw lang naman ang magiging asawa ko ay mabuti nang lagyan ko ng sili ang kipay ko. Huwag na Baldo kung ikaw lang naman. Kung mag-aasawa man ako, ay yung mayaman na. Sambit niya at iniwan ang lalaki at muli na namang isinigaw ang kaniyang isda. Isda! Isda kayo dyan! Kung ayaw niyong magutom, bumili na kayo ng isda. Free wifi and free credit card with cash. Sigaw niya upang maaliw sa kaniyang mga tao at makarami siya ng benta. Sa gitna ng kanyang pagsisigaw ay tinawag siya ng bakla niyang kaibigan. Psst, hoy! Melay aswang! Tawag nito sabay lapit sa kanya. Ibinaba naman ng dalaga ang kanyang dalang isda. Hay, salamat naman at nandito ka na aswang. Wika niya. Anong aswang? Georgina, impakta ka. Sagot nito. Oo, sige na nga, Georgina na nga. Oh, meron ba aswang? Nandyan ba? May mahihiram ba ako sa'yo? Wika niya habang asang-asa siya rito. Ay, yun nga aswang eh. Wala akong mapapahiram dahil kinakailangan ng kapatid ko ang pera para pang-enrollment niya. Wika nito at biglang nalungkot ang mukha ng dalaga. Ang pera kasing hinihiram niya ay para sa gamot ng kanyang ina at sa kanyang kapatid. Ay aswang, huwag ka munang malungkot dahil may rason kung bakit kita tinawag. May iaalok ako sa'yo. Isang trabaho. At dito sa trabaho nating ito, kikita tayo ng malaki. Pang-iinganyo nito sa dalaga. Malaki? Talaga? Anong trabaho yan? Excited niyang wika. Malalaman mo kapag sumama ka sa akin. Ngayon din. Tura nito. Ay, ayoko niyan. Parang masama yan. Baka sa mga bato ni Darna mo ko dadalhin. Ayoko niyan, aswang.
tanggi niya rito. Anong tingin mo sa akin, aswang? Lumulunok ng bato? Sira ulo ka. Lumulunok lang ako ng pero hindi ang bato. Sagot naman ito. Ano ba kasing trabaho yan? Sumama ka nga sa akin para malaman mo. Mamayang gabi tayo roronda. Mamayang gabi tayo mang-aaswang ng mga bayag. Wika nito sa kanya. Ay, ayoko. Hindi ako tumutuwad, aswang. Baka ipatira mo ko sa pangalawang butas ko. Ayoko. Muli niyang tanggi. Ikaw talaga sasampalin na kita. Gusto mo bang kumita? Siyempre naman. Sasabihin ko sa'yo ang magiging trabaho natin mamaya kapag pumunta ka mamaya sa bahay ko. Isa lang ang sasabihin ko sa'yo, aswang, na tayo ang boss sa trabaho nating ito. Wika nito sa dalaga. Talaga? Tayo ang boss? Ay, gusto ko yan! Sabi niya na may kinang sa mga mata't excited sa sinasabing sila raw ang boss sa magiging trabaho nila. Matapos mag-usap ng dalawa ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Habang si Amelia naman ay pinaubos ang kanyang tindang isda. Ibinigay niya kay Aling Susan ang kita niya sa isda at kinuha niya ang kita niya sa porsyento. Sakto ba, Aling Susan? Wika niya upang maayos silang maghiwalay nito. Sakto! Walang labis, walang kulang. Sagot nito. Paano ba yan? Ayos na tayo. Mauna na ako, Aling Susan. Sa uulitin. Paalam niya sa babae. Nang makaalis ay binilang ni Amelia ang kanyang kita sa buong araw. 350? Naku, kulang pa rin. Kailangan ko pa ng pang-nebulizer ni Angela at gamot ni nanay para sa high blood at ubo niya. Ano ba namang buhay ito, oh? Kayod ka ng kayod. Wala ka namang asenso. Ay naku, bakit ba ako pinanganak na mahirap? Reklamo na naman niya sa kanyang buhay. Kapag nabibigatan na si Amelia sa kanyang buhay at kung pakiramdam niya ay kulang pa rin ang lahat pagkatapos ng kanyang paghihirap, ay wala siyang ibang ginagawa kundi ang magreklamo. Dumiretso si Amelia sa tindahan at bumili na naman ng tuyo. Pagkarating niya ng bahay, ay agad itong niluto ng kanyang mama. Anak, saan ka pupunta? Hindi ka ba kakain kasabay namin? Takang tanong nito sa anak. Ay, wala po akong gana, Nay. Tirhan niyo na lang ako at pupunta pa ako kay Aswang. Sagot niya rito. Alis na muna ako, Nay. Paalam niya at agad na umalis. Medyo malapit lang ang bahay ni Georgina kaya mabilis niya itong narating. Nasa labas pa lang siya ng gate nito ay agad na itong nagmadaling inihakbang ang kanyang mga paa upang pagbuksan ng dalaga. Animoy, siya lang ang iniintay nito. Aswang, mabuti't dumating ka. Kanina pa kita iniintay, akala ko hindi ka na darating. Bungad sambit nito nang mapagbuksan siya ng pintuan. Mukha ngang kanina mo pa ako iniintay eh. Halata nga. Sagot niya rito. O siya, ano bang racket niyang sinasabi mo, Aswang? Agad niyang tanong dito. Pumasok sila sa loob ng bahay nito at nagsimula nang ipinaliwanag ni Georgina ang trabaho nila. Ayan lang ang gagawin natin, Amelia. Parang escort pero hindi tayo escort. Si Mama Belle kasi, marami siyang kakilalang mga AFAM or may lahing AFAM or kahit Pinoy. Marami siyang kilalang mga mayayamang tao at halos may edad na ang mga yon. Di ba nga? Sa bar nagtatrabaho si Mama Belle kaya ganyan. Kaya marami siyang kilalang mga uri ng mga tao lalo na sa mga lalaki. But, huwag kang mag-alala. Hindi naman required na magpaano ka sa mga lalaking yun kapag sumama ka sa kanila. Aswang, ang dami mong sinasabi. Ano ba talagang trabaho natin? Diretso niyang tanong sa kaibigan. Simple lang. Kapag may matanda o batang mayaman na kailangan ng aliw or kausap sa isang gabi, ay kailangan natin yung aliwin. Depende sa gusto. Kung gusto ng sexy night at kung ayaw mo ay pwede namang ireto sa iba. Kung gusto mo naman ng kausap lang, pwede ka dun kasi virgin ka pa eh. Kaya naiintindihan ko kung bakit ka takot. Kapag gagawin mo ang trabaho mo, ay may konting bayad ka mula kay Mama Belle. Galing din yun sa magiging client natin. Kapag 2,000 ang bigay nun, hati kayo ni Mama Belle. At ikaw na bahala sa client mo kung gusto mo rin ba ng sexy night sa kanya or hindi. Dagdag baya din yun. Yun ay kung gusto mo lang din. Walang sapilitan to, Aswang. Bahala ka na kung paano mo siya pagkakaperahan. Malinaw na paliwanag ni Georgina sa kanya.
at napakamot siya ng kanyang ulo. Nagdadalawang isip siya kung kaya ba niya ang ganong trabaho, kung kaya ba niyang pagkaperahan ng ibang tao. Aswang, baka sasabi tayo dyan, ayokong makulong. Ani niya rito habang may pangamba sa kanyang isipan. Sira ulo, hindi ka makukulong dahil your work is to entertain the client. At ang ibig kong sabihin na pagkakaperahan ay lambingin mo at hingan mo ng pera. Ganon yun. Wala kang nanakawin kasi bad yun. Magpa-sweet ka lang at kapag nakuha mo ng loob ng tao, ay doon mo siya hingan ng pera. Walang sabit yan. Tugon nito. Hindi umimik si Amelia at nag-isip kung gagawin ba niya ang trabahong yon. Ano? Bakit ka pa nag-iisip? Ang tanong lang naman dyan ay kung gusto mo ng pera. Dahil kung oo, aba, huwag mong sayangin ang oportunidad na ito. Ano? Kaya mo ba, aswang? Sige, gagawin ko ng trabahong yan. Basta, sure ka na walang atraso rito. Sagot niya sa kanyang kaibigan. Kahit na ani may pakiramdam niya, ay hindi siya handa sa ganong gawain. Yes! Yan ang inaasahan ko mula sa isang Amelia! Palaban! Bigkas nito, sabay pumalakpak ng kamay at tuwang-tuwa sa naging desisyon ng kaibigan. Kung ganon, halika na't bibihisa na kita! Excited nitong sambit, sabay hila ng kamay ng dalaga. Sure ka, aswang? Susuotin ko ito? Bulalas niya nang bumalandra sa kanyang mga mata ang napaka-sexing dress na ibinigay sa kanya nito. Yes, yan ang susuotin mo para magmukha kang yayamanin at elegante. May mga kaya at yayamanin ng mga gurang na i-date mo. Pati ako, kaya bawal lang magmukha tayong mga taga-kalye lang. Dapat may class. Sambit nito. At sinuot nga ni Amelia ang dress na yon. Gaya nga ng sinasabi ni Aswang, ay dinate nga siya ng isang matandang lalaki na nasa edad 70. At first, nahihiya pa siyang makipag-date or magsalita man lang dahil lang iba ay sagad sa English kung makipag-usap. Marunong siyang mag-English pero hindi yun pang toda max. Hindi niya kayang makipagsagutan at makipagsabayan kaya ngumingiti na lang siya sa mga ito hanggang sa nasanay siya at dahil yun sa unang kita niya. Hindi na siya naglalako ng isda sa kalye. Masaya siya na tinanggap niya ang trabahong yon dahil kahit papaano ay nakakaluwag-luwag na rin sila. Hindi na tuyo ang palagi nilang ulam at nabibili na niya ang kailangan ni Angela at maging ng kanyang ina. Kasalukuyan siyang nakatayo ngayon at nakadungaw sa maliit nilang bintana nang lapitan siya ng kanyang ina. Anak, pwede ba kitang tanungin? Ano po yun, Nay? Agad niyang sagot rito. Anak, malaki-laki ang nagiging kita mo at nabibili mo na ang ibang pangangailangan natin, anak. Huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko, ha? Ano ba ang trabaho mo? Nag-aalalang tanong ng ina. Alam kong tatanungin mo talaga ako sa trabaho ko, Nay. Pero maayos po at marangal ang trabaho ko. Sumasama po ako sa mga matatandang tao na mayaman o may kaya. Sinasamahan ko sila kung gusto nila ng kausap. Tagahilot nila ako or minsan sinasamahan ko sila kung gusto nilang mag-golf. Ganun ang trabaho ko, Nay. Tapos binibigyan nila ako ng pera, kapalit ng serbisyo ko sa kanila. Sagot niya sa ina. Anak, ang nais ko lang ay mapabuti ka. Kahit mahirap lang tayo. Wala akong tutol sa trabaho mo basta't wala kang inaapakang ibang tao. Wika nito sa anak. Maayos po ang trabaho ko, Nay. Huwag ka pong mag-alala. Sambit niya sa kanyang ina upang makampante ito sa kanya at huwag na itong mag-alala. Kasalukuyang nakaupo si Amelia sa isang high-class restaurant. Iniintay ang kanyang isang kliyente. Panay ang tingin niya sa kanyang relo dahil anong oras na wala pa ito at nag-uumpisa na siyang mabagot. Hay, anong oras na? Dadating pa kayang matandang gurang na yun? Inip na inip niyang wika sa kanyang sarili. Sabay na patingin siya sa isang lalaking kanina pa ata nakatingin sa kanya. Anong problema ng lalaking to? Painis niyang wika sa kanyang sarili, sabay palihim ng ngumiti. Ang pogi pala niya. May kiliti niyang bigkas sa kanyang isipan. Ibinalik niya ulit ang kanyang mga mata sa lalaki at gulantang siya sa nangyari nang biglang nagtama ang kanilang mga mata.
Mabilis niyang binawi ang kanyang mga tingin dahil animoy bigla siyang sinampal ng malakas na hangin sa kaniyang muka dahil sa kahihiyan. Oh my God, hindi ko na kaya ito. Sobrang hot niya. Sambit niya sa kanyang sarili. Ay nako, ikaw ha Amelia? Hindi ka pumapatol sa isang bata. Madadali ka ng madali niyan eh. Focus tayo sa matatanda dahil hindi na yung tumatayo ng husto. Aniya habang kinakausap ang kanyang sarili. Makaalis na nga. Dugtong niya at takmang tatayo na siya sa kanyang kinauupuan nang bigla siyang nilapitan ng isang lalaki. Tila isang sandali na tumigil ang orasan para kay Amelia. Natulala siya sa lalaki at nabigla siya sa nangyari. Bakit tila kay bilis ng pagpatak ng orasan at hindi niya namalaya na nakatayo na pala ito sa tabi niya. Mas nagkaroon patuloy siya ng pagkakataon na masilayan ang kagapuhan ng lalaki. Ang hot niya. Ang gwapo niya. Grabe naman ang dating niya sa akin. Para niyang hinahatak ang kaluluwa ko palabas sa katawan ko. Aniya sa kanyang sarili. Miss, okay ka lang ba? Kanina ka pa nakanganga. Basag katahimikan ng lalaki at natauhan naman ng dalaga. Ako? Nakanganga? Naimasmasan niyang sambit at kinapa niya ang kanyang bunganga. Oo nga no. Mahina at nahihiya niyang sambit sa kanyang sarili. At sino naman kasi ang hindi mabibigla sa biglaan mong pagdating? Nagulat ako kaya napanganga ako. Palusot niya upang hindi siya mapahiya sa gwapong lalaki. Parang kanina lang ay nandun ka lang sa upuan mo tapos bigla ka na lang nandito sa tabi ko. May lahi ka atang vampira eh. Ang bilis mo namang makarating sa gilid ko nang hindi ko napapansin. Patuloy niyang sambit. Miss, ang dami mong sinabi. Hindi ko naman hinihiling sa'yo na magpaliwanag ka. Sambit nito. Gusto ko lang itanong sa'yo kung bakit kanina mo pa ako tinitingnan. Ha? Ano? Ako? Tumitingin sa'yo? Hindi ha? Tanggi niya sa binata. Nahihiya ka bang aminin? Tukso nito. Anong nahihiya? Wala naman akong aaminin dahil hindi naman kita tinitingnan. Wika niya. Ganun ba? Kung hindi mo ako tinitingnan, bakit alam mo kung saan ako nakaupo kanina? Napakagatlabi ang dalaga. Oo na, aaminin ko na. Kanina pa nga ako nakatingin sa'yo. Ikaw din naman ah. Kanina ka pa naman nakatingin sa akin. Nagreklamo ba ako? Mataray niyang wika, sabay ngiti ng binata. Stop talking a lot. Bigkas nito habang pilyong nakangiti. I admit na kanina pa ako nakatingin sa'yo. That's because kanina ka pa nakaupo dyan. Pero wala ka pang ino-order. May iniintay ka ba? Tanong nito. Meron sana, pero hindi pa siya dumadating. Baka nga hindi na yung sisipot. Sagot niya. Well, that's good. So, can I be your date tonight? Agad ang wika nito at muli siyang napanganga. Date? Ikaw? Date ko? Yes, kung papayag ka. Simple, ngunit makarisma nitong sambit. At dahil sa malakas na karisma ng binata, ay pumayag ang dalaga. Minsan lang din naman siyang makipag-date sa pogi kaya lulubusin na niya. Bonus na rin ito sa kanya dahil ilang mga gabi na siyang nakikipag-date sa mga matatanda. I already let you know kung saang pamilya ako galing. Pero ikaw, hindi mo pa pinapakilala ang sarili mo sa akin. Baka naman pwede mo kong kwentuhan kahit konti lang tungkol sa sarili mo. Nailang at nahiya ang dalaga. Mayaman at galing sa karespe-respetong pamilyang binatang kaharap niya. Businessman and businesswoman ang ina nito at tapos sa kursong law. They run a huge business at hindi may pagkakaila na he is a young billionaire. Anong ipapakilala ko sa lalaking to? Nakakahiya naman siguro na sabihin ko sa kanya na laking kali at laking squatter ako. Tapos ganitong suot ko. Nakakahiya kung sasabihin ko sa kanya na ang pagsama sa mga matatanda ang trabaho ko. Sambit niya sa kanyang isipan. Hindi naman tayo nagkakalayo ng pinagmulan. Businesswoman din ang nanay ko. Pero wala na akong ama. And nagtapos ako sa kurso bilang pagiging doktor.
pagsisinungaling niya rito. Oh, great! So, kamusta ang trabaho mo bilang doktor? Are you not afraid to see blood? Hindi naman. Neo, kailangan ko nang umuwi. Oras na kasi at masyado ng malalim ang gabi. Baka mapagalitan ako ni Mama. Paano? Maiwan na kita, ha? Madali niyang paalam. Sabay tayo sa kanyang kinauupuan upang maiwasan ang mga katanungan ng binata. Baka tanungin pa siya nito tungkol sa pagiging doktor at wala siyang maisagot. Baka mapahiya pa siya. Oh, may driver ka ba sa labas? If wala, ako nang maghahatid sa'yo sa bahay ninyo. Alok nito sa dalaga. Hindi, okay lang ako. Tanggi niya. No, ihahatid kita. Pagpipilit nito at walang nagawa ang dalaga, kundi ang magpahatid sa binata. Habang nakasakay siya sa kotse nito, ay hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Alangan namang doon siya magpahatid sa liblib nilang lugar. Dito na ang bahay ko. Stop mo na lang dyan. Wika niya rito at inihintungan ng binata ang kanyang kotse. This is your house? Tanong nito. Oo, dito ako nakatira. Ito ang bahay namin. Pagsisinungaling niya sa lalaki. Kahit ang totoo ay sa unahan pa ng kadiliman ang kanilang bahay. Hindi niya kayang dalhin ang binata doon dahil malalaman nitong nagsisinungaling lang siya. Kaya isa lang ang naisip niyang paraan. Ang magsinungaling ulit na ang bahay na kinatatayuan niya ay ang bahay niya. Ngunit ang totoo ay isang Pinay na nakapag-asawa ng ibang lahi ang nagmamay-ari nito. Ito lang ang natatanging malaking bahay sa lugar nila, kaya itong best choice na bahay para idagdag niya sa kanyang kasinungalingan. Bumaba siya mula sa kotse ng lalaki. Salamat hindi na kita papatuloyin muna sa bahay dahil baka magalit si Mama. Bawal kasi akong makipag-date pero nakikipag-date pa rin ako. Palusot niya. Okay, I'll respect that. See you again. Wika nito bago nagpaalam, habang si Amelia naman ay naiwang nakangiti ng mapait sa kanyang labi. Ha? May see you again pa? Problemado niyang wika sa kanyang sarili. Nang makalayo ang binata ay agad siyang kumaripas ng takbo pauwi ng kanilang bahay. Kinabukasan ay maaga siyang gumising upang bumili ng gamot ng kanyang ina. Nang bigla sa kanyang paglalakad ay may nahagip siyang isang pamilyar na mukha at maging ang coach nito ay kilala niya. Anak ng... Problemado niyang sambit, sabay tago sa isang poste ng kuryente. Anong gagawin ko? Bakit nandito siya? Halos umiyak niyang sambit. Hindi niya sukat akalain na ang isang gabing pagsisinungaling niya ay aabot sa ganito. Akmang magdo-doorbell na ito kaya napilitan siyang sigawan ito. Ayo! Tawag atensyon niya sa lalaki at lumingon naman ito sa gawi niya. Lumapit siya sa lalaki para kausapin ito. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya at hinila ang lalaki palayo mula sa bahay ng may bahay. Mahirap na at baka magtaka pa ang may-ari nun. I told you that I will see you again, di ba? Oo nga, pero bakit ngayong araw pa talaga? Kasi gusto kitang makita and I felt like I wanted to see you right away. Amelia, gusto kong makadate ka ulit kasi gusto kitang maging girlfriend. Prangka nitong sabi sa kanya. Girlfriend? Bulalas niya. Yes. My dad is keep on annoying me at gusto niya akong magkaroon ng girlfriend. Sa totoo lang, ayoko sanang magkaroon ng girlfriend, but it changed nang makita kita. Wika nito sa dalaga. Neo is a certified playboy. Hindi naman niya ganoong gusto si Amelia, but her body, her figure, is keep on hunting him inside his mind. Huwag kang tumanggi dahil I'm ready to talk to your family dahil gusto talaga kita. Dugtong nito. Akmang magdodoorbell ang binata upang kausapin ang ina daw ni Amelia nang bigla siyang pigilan nito. Takot si Amelia na mabisto ka agad. Ngayon mismo at hindi pa siya handa. Sige na. Makikipag-date na ako sa'yo pero wag mo munang kausapin si Mama. Baka mabigla siya sa ganito. Kapag tayo na talaga, ay doon ko palang sasabihin sa kanya na may boyfriend na ako.
palusot niya. Hanggang sa nag-date na nga sina Amelia at Neo. Sa loob ng ilang buwan ay nagkakilala sila ng lubos, liban sa kanilang mga sikreto sa isa't isa. At namalay na lang nila sa kanilang sarili na iniibig na nila ang isa't isa. Naging sila kaagad at kasalukuyang nakahiga ngayon si Amelia sa kama, habang si Neo naman ay kasalukuyang umiinom ng alak sa terrace nito. Gawang salamin ng dingding bandang terrace ni Neo. Nakaupo siya ngayon sa kaniyang silya habang titig na titig sa katawan ng tulog na dalaga. Anong nangyari sa akin? Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko na angkinin ng babaeng to? Wika niya sa kanyang sarili while holding one glass of his wine. Niligawan lang kita para gamitin, and I planned na kapag nakuha na kita iiwan na kita. All I want is your body. Pero ano ito? Bakit itong nararamdaman ko? It was so strange. Bakit pakiramdam ko ay I can't stop owning you. And I think I'm falling for you more than that. Wika niya sa kanyang sarili, sabay inom ng alak. Nang magising si Amelia ay wala na sa kanyang tabi si Neo. Baka nasa opisina na ito kaya nagpa siyang umuwi na. Habang nilalandas ni Amelia ang daan pa uwi, ay hindi mawala sa kanyang isipan ng nobyo. Ilang araw na silang magkasintahan at hindi pa rin ito alam ang tunay niyang pagkatao. Natatakot siyang sabihin ng totoo rito dahil natatakot siyang iwanan at layuan ng taong kanyang minamahal. Simula noong naging boyfriend niyang binata ay maingat na siya sa kanyang bawat kilos dahil basta-basta lang sumusulpot ang lalaki sa paligid kaya todo ang kanyang pag-iingat. Kakabili lang niya ng gamot para sa kanyang kapatid at ng kanyang ina nang biglang may isang bata ang lumapit sa kanya. Ate Amelia, tawag ka po ng lalaki sa labas. Wika nito. Sinong lalaki sa labas? Ayun po oh. Turo nito sa lalaki. Nakatayo ito distansyang pagitan mula sa kanilang bahay. Nabigla siya nang makita niya si Neo at kay bilis ng pagkabog ng kanyang dibdib. Alam na niya kaya ang totoo? Kinakabahan niyang sambit at dali-daling pinuntahan ng binata. Amelia, bakit ka nandyan sa squatter place na yan? Tsaka bakit may dala kang mga gamot? Kaano-ano mo ba ang mga tao dyan? Usisa nito sa dalaga. Wala. Mga kakilala ko. Naawa kasi ako sa mag-ina na yan kaya binilhan ko sila ng mga gamot. Muli niyang pagsisinungaling sa lalaki. Oh, pwede ko ba silang makita? Might I can help more. Sabat nito at takmang pupuntahan na ng binata ang kanilang bahay nang bigla niyang hinawakan ng isang kamay nito upang pigilan. Neo! Sambit niya at hinilang lalaki palayo sa kanilang bahay dahil baka mabisto na siya nito kaagad. Okay na, nabili ko na sila ng mga gamot, wala ka nang dapat ipag-alala. Oo nga pala, bakit ka na pa rito? I'm here to ask you to go with me tonight. It's my dad's 75th birthday party. Sinabihan niya akong isama ko ang girlfriend ko, kaya you are going with me tonight. Sambit ng binata. Sumapit na nga ang gabi. Sinundo siya ng driver nito at inihatid sa bahay ni Neo. Ang usapan kasi nila ay doon na lang sila magkikita. Agad siyang pumasok sa bahay nito at umakyat sa kwarto. Wala ang binata sa bahay, kaya malamang ay nakikipag-usap pa ito sa ama. Nang makarating siya sa kwarto ay lumantad sa kanyang mga mata ang kulay pulang dress. Ang ganda nito at ang mahal. Pati ang sandals nito na katabi ng kanyang dress ay ganun din. Napalunok siya ng kanyang sariling laway. Dahil ang mga gamit na yon ay katumbas ng 1 taon niyang pagkayod. Seryoso ba si Neo rito? Tanging bigkas niya sa kanyang isipan. Nakipagtitigan muna si Amelia sa damit ng matagal bago ito isinuot. Humarap siya sa malaking salamin. Napangiti siya sa kanyang ayos at itsura. Mukha talaga siyang anak ng mayaman dahil sa kanyang suot. Gandang-ganda rin siya sa kanyang sarili at mas lalo pa siyang naging sexy dahil sa suot niya.
Habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin ay may biglang yumakap mula sa kanyang likuran. Ang ganda mong tingnan sa damit mong yan, Amelia. Pakiramdam ko ay ayaw ko nang pumunta sa party ni Papa at manatili lang dito sa loob ng kwarto ko kasama ka. Wika nito sa babae. Neo naman, puro ka na lang ganyan. Malambing na tugon niya sa lalaki at isang halik sa leeg ang ibinigay nito sa kanya. Let's go. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko sa'yo. Anito sa nobya at inialay ang kamay niya para rito na siyang malugod na tinanggap ni Amelia. Nang makarating sa party ay pakiramdam ni Amelia ay hindi siya nararapat sa party na yon. Puno ng mga taong negosyante ang paligid. Halatang mga dikurso at mayayaman. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Kahit na nakasuot siya ng mahaling damit at sandals, ay hindi nun matatakpan ng tunay niyang pinagmulan. Abala ang lahat sa pakikipag-usap sa bawat isa, habang siya naman ay hawak-hawak ni Neo, habang nakikipag-usap din ito sa mga businessman and women na lumalapit dito. Who is she, Mr. Sandividad? Wika ng isang lalaki habang nakatingin ito kay Amelia. She's my girlfriend, Mr. Concepcion. Amelia. Pakilala nito sa girlfriend. Nice to meet you, Amelia. Wika nito at inilahad ang isang kamay para sa dalaga. Nice to meet you too, sir. Magalang niyang turan. She's so outstanding, Mr. Sandividad. Sa tingin ko ay ang girlfriend mo ang pinakamagandang dalaga sa lahat ng mga babae rito. Papuri nito. I know. What do you expect from me? Talagang magaling akong pumili ng babaeng magiging girlfriend ko. Proud na wika ni Neo sa lalaki. Neo, alam kong madali kang magsawa sa babae. Maganda ang girlfriend mo. Pagkatapos mo sa kanya, ako naman. I'm willing to be her husband. Sambit ng isang binata. I'm Roderick Sandividad, eldest brother of your boyfriend. Wika nito, sabay lahad ng kamay sa dalaga. Akmang tatanggapin ito ng dalaga ng malakas na tinapik ni Neo ang kamay ng lalaki. Don't touch what is mine, Roderick. Pabagsak nitong sambit sa kapatid at hinatak ang kamay ng nobya palayo, habang si Roderick naman ay nakangisi. Tanaw-tanaw ang kanyang kapatid. Natutuwa ito dahil ito ang first time na nakita niyang masyadong protective ang kanyang kapatid sa isang babae. I think it's not lust anymore. My lusty brother. Sambit nito sa isipan. Habang sa kabilang banda naman ay panaytago ni Amelia ng kanyang muka nang may makita siyang isang matanda na naging kliyente niya. Client niya na ginawa niya ng malaking kasalanan. Mas lalo siyang kinakabahan nang makita niyang palapit ito sa gawi nila. Neo, pupunta muna ako ng CR. Kabado niyang sambit sa nobyo. Bilisan mo balik ka kaagad dahil ipapakilala pa kita kay Papa. Tugon nito at dali-dali siyang tumakbo papuntang CR upang iwasan na magkita sila ng kanyang dating kliyente. Kahit na hindi siya naiihi o ano pang dahilan, ay tinagalan talaga niya sa loob ng CR upang pahabain ng oras para masigurado niya na wala na ang matanda. Kung nakikipag-usap man ito sa binata ay tsak na tapos na ito dahil sa tagal niya. Kalaunan ay nagpasya na si Amelia na bumalik sa party at nakasalubong niya ang kanyang nobyo. Bakit ang tagal mo? Kanina pa kita hinihintay. Kanina ka pa gustong makilala ni Papa. Wika nito. Pasensya ka na. Halika na at ipapakilala pa kita kay Papa. Sabi nito sa kanya. Bumalik silang dalaw sa party. Habang nasa party ay panayang palingalinga ni Amelia sa matandang client niya na nasa party. Todo bantay siya at alerto dahil baka mag-cross ang kanilang landas at ito pa ang magiging dahilan ng lahat upang layuan siya ng kaniyang nobyo. Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na niya natatanaw ang matanda. Kasalukuyang niyayapak nila Neo at Amelia ang landas papunta sa papa ng binata. Nakatalikod ito at abala sa pakikipag-usap sa iba. Dad, wika ni Neo at kinalabit ang kanyang ama to introduce Amelia to his father na kanina pa nag-iintay sa dalaga na makilala.
Nang humarap ang lalaki, ay kasabay ng paglaki ng mga mata ni Amelia. Animoy nakakita siya ng isang nakakatakot na multo. Halos pagpawisan siya ng dugo sa kanyang natuklasan. Nanginginig ang kanyang tuhod at pakiramdam niya ay mawawalan siya ng sarili niyang lakas at ulirat. Nagtama pa ang mga mata nilang dalawa na animoy nagulat sa isa't isa. Ama ni Neo ang lalaking to? Hindi to maaari. Panaginip lang ito. Bigkas niya sa kanyang isipan habang titig na titig siya sa matandang lalaki. Akmang magsasalita na ang matanda nang biglang nagsalita si Neo. Dad, she's Amelia, my girlfriend. Pakilala niya sa dalaga. Alanganin ng ngumiti ang lalaki. Halata sa mga ngiti nito na hindi nito gusto si Amelia para sa anak. Ngunit he will try to be humble dahil nasa party sila ngayon. Nice to meet you, Amelia. Wika ng lalaki sa dalaga habang pinipilit na ngumiti. Inilahad nito ang kaniyang kamay para sa dalaga. Napatitig naman si Amelia sa kamay nito. Napalunok siya ng sarili niyang laway habang nanginginig ang kaniyang kamay sa pagtanggap ng kamay nito. Hindi niya alam kung bakit kalmado lang magsalita ang matanda ngayon sa harap niya. Ngunit kitang-kita niya sa mga mata nito ang galit. Nice to meet you too, sir. Sambit niya sa kinakabahang tinig at naramdaman niyang mahigpit na pagkakahawak ng matanda sa kanyang kamay na tila ba ay pinaparamdam nito ang galit nito sa kanya. Napatitig siya sa matanda at agad niya ring binawi. Hindi niya kayang titigan ang taong ginawa niya ng malaking kasalanan. Darling, saang pamilya ka galing? Agad na usisan nito sa kanya sa hindi kaaya-ayang tinig kahit alam naman ito kung anong pamilya meron ng dalaga. Baby, wag kang kabahan. Ganyan lang talaga si Papa. Sambit ni Neo sa nobya upang kahit papaano ay maibsan ang kaba nito. Sa mayamang pamilya rin po. Utal-utal at garalgal niyang tinig. Tumawa ang matanda na animoy nakakainsulto. That was a lie. Mahina nitong wika. Anong sabi mo, Papa? Kunot noong tura ni Neo nang hindi masyadong narinig ang sinambit ng kanyang papa. Habang si Amelia naman ay nais na niyang hubarin ang kanyang sandals at bitbitin ito palabas ng party. Kaibigat ng tensyon sa pagitan nila ng kanyang client noon. Nais na niyang lumayo at tumakbo palayo mula rito. Wala anak, na-amaze lang ako sa ganda ng girlfriend mo. You said iha na galing ka sa mayamang pamilya, right? Tumangot-tango naman ang dalaga kahit alam ng lalaki kung ano ang totoo. Alam mo, iha, ang mga businessman and woman, lalo ng mga tycoon kagaya namin, ang mga anak namin ay nakakapagsalita ng higit sa 3 mga lingwahe. Like my son, Neo can speak 5 languages. And also, ang mga anak mayaman, lalo na mula sa respetong pamilya, ay may mga talentong taglay na ibinabahagi sa karamihan. Ikaw, sabi mo ay galing ka sa mayamang pamilya. Ano ba ang talento mo, iha? Maliban sa pagnakaw. Wika nito na ikinakunot ng noo ni Neo. Dad, are you... Isinenyas ng ama ni Neo ang kaniyang kamay to tell his son to calm down at tumahimik nga ang binata. Habang si Amelia naman ay halos maihina siya sa kanyang kinatatayuan at nag-uumpisa ng mangilid ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Mahilig kang magnakaw, iha. Magnakaw ng atensyon. Ang ganda-ganda mo. And I think maraming mga kalalakihan dito ang nahuhumaling sa ganda mo. Anyway, ano pa ba ang iba mo pang talento? Sambit nito. Tumahimik muna ang dalaga. Violin. Sagot niya. Ipinalakpak naman ng matanda ang kanyang isang kamay. Lumapit ang isang tauhan. Bigyan mo kami ng violin. Maring utos nito na may galit sa tinig. Kumuha nga ang tauhan ng violin at ibinigay ito sa dalaga. Everyone! Sigaw ng matandang si Don Ignacio upang kunin ng atensyon ng lahat. Pakinggan niyo ang talentong ibabahagi sa atin ni Amelia Trinidad. Dugtong sigaw nito at pumunta ang dalaga sa stage. Pinanood siya ng lahat.
Habang tumutugtog siya ay umani siya ng mga palakpak mula sa mga tao hanggang sa natapos ang kanyang tugtog. Madali siyang bumaba habang si Don Ignacio naman ay mas nadagdagan ang kanyang galit para sa dalaga dahil nalampasan nito ang kanyang pagsubok. Nais niyang ipahiya ang dalaga, ngunit hindi iyon ang nangyari. "You did a great performance, baby," sambit ni Neo sa nobya habang papalapit ito sa kanya. "Excuse me," sambit ng dalaga at tinanggihan ang yakap sa kanya ng kanyang nobyo. Mabilis siyang dumiretso sa CR. Isinara niya ang pinto at doon siya umiyak ng umiyak. "Bakit kailangan pang mangyari sa akin to? Diyos ko, ang laki ng kasalanan ko sa mag-ama." Wika niya sa kanyang sarili habang humahagulhol sa sobrang bigat ng kanyang kasalanan sa dalawa. "Amelia, are you okay? May problema ka ba?" Nag-aalalang wika ni Neo sa labas habang kinakatok ang pintuan ng CR. Kinalma ni Amelia ang kanyang sarili upang hindi gumaralgal ang kanyang boses. Oo, okay lang ako. Kinakabahan lang ako at hindi pa ako handa na makisama sa labas. Pwede bang iwanan mo muna ako?" Aniya sa nobyo. "Okay, iintayin kitang bumalik sa party. Call me if you need me, okay?" Sambit nito at umalis na mula sa labas ng pintuan, habang si Amelia naman ay patuloy na humihikbi sa harap ng salamin. Gusto na niyang magtapat ng buong katotohanan sa kanyang nobyo, subalit natatakot siya. Natatakot siyang mawala ito sa kanya, bagay na hindi niya kaya dahil mahal na mahal niya ito. Sa ilang sandali ay tumahan na ang dalaga. Kahit papaano ay naikalma na niya ang kanyang sarili. Nagpasya na siyang bumalik sa pagtitipon upang yayain ang kanyang nobyo na umuwi na at ilahad dito ang buong katotohanan, ngunit pagkabukas niya ng pintuan ay bumalandra sa kanyang mga mata si Don Ignacio. "Nandyan ka lang pala." Mariin itong wika sabay tulak sa dalaga, pabalik sa loob ng CR at isinara ang pintuan. "Don Ignacio, patawad po. Kailangan ko lang po kasi talaga ng pera kaya ako nagawa yun." Wika niya, sabay patak ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. "You!" Mariin itong sambit sabay sinakal ang dalaga. Habang si Amelia naman ay panay ang kaniyang pag-iyak, hawak-hawak ang nakasakal na kamay ng lalaki. Don Ignacio!" Sambit niya. Sabay ubo sa sobrang higpit ng pagkakasakal ng matanda sa kanya, habang nanunulis ang mga mata nito at galit na galit pa ito sa kanya. "You! Niloko mo kung babae ka! You made me believe na gusto mo rin ako! Para ano? Para ibigay ko sa'yo ang mga perang kailangan mo? Inakit mo ako at pinaasa na mamahalin mo rin ako. I was so ready to leave my wife for you. Pero pinaasa mo lang akong mamahalin mo rin ako. I give you my money, Amelia!" Patawad po. Patawad po talaga." Tanging bigkas niya sa matanda. Totoo kasi ang lahat ng sinabi nito, na niloko niya ito at pinaasa. "You made a deal with me, Amelia, na ibibigay mo ang sarili mo sa akin kapalit ng pera. But what did you do? Ninakaw mo ang pera ko at hindi ka na nagpakita pa. What's the worst ay yung umaasa ako na mamahalin mo ko. You betrayed me, Amelia. You don't deserve my son because you will be mine." Bigkas nito, sabay halik sa mga labi ng dalaga. Hinawi pa nito ang dress ng dalaga upang mahipo ang legs nito. Ignacio! Sir Ignacio, tama na po! Ayoko po! Hiyaw niya at binusalan ng lalaki ang bibig ng dalaga, gamit ang isang kamay nito upang hindi na makasigaw ito. "You used my money! Ninakaw mo ang pera ko kaya isa lang ibig sabihin nun, Amelia. Bayad na kita!" Bigkas nito at marahas na hinawakan ng dalawang dibdib ng dalaga. Hindi naman makapagsalita si Amelia at tanging mga luha lang ang umaagos mula sa kanyang mga mata. Ito na ata ang kabayaran niya sa kanyang mga kasalanan at kasinungalingan. "Akin ka, Amelia! Akin ka!" Mariing bigkas ng lalaki at malakas namang sinipa ng dalaga ang gitnang bahagi nito, dahilan upang mabitawan siya at mamilipit sa sakit. "Patawad, Don Ignacio! Patawad kung ninakawan kita! Patawad kung niloko kita na mamahalin din kita kagaya ng pagtingin mo sa akin!
Pero mali ang gusto mo. Gusto mo kong maging kabit. Hagulhol niya. Sa buong buhay ko, hindi ko ginusto na maging kabit ako ng isang tao. At patawad. Patawad kung niloko kita sa pagmamahal na gusto mo. Mayaman ka kasi eh. Kailangan ko ng pera noon dahil nasa ospital ang kapatid ko. At wala akong kahit anong pera. Wala akong ni piso. Kaya niloko kita na mamahalin kita. Dahil akala ko na ang taong mayaman kagaya mo magsasalba sa akin mula sa kahirapan. Pero hindi ko pala kaya ang maging ganun. Hindi baling maging mahirap ako, wag lang akong maging malungkot habang buhay. Kaya ninakaw ko ang pera mo. Dahil sobrang kailangan ko ng pera mo. Sambit niya habang sunod-sunod ang patak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Kaya anak ko ang pinatulan mo? Hindi ka matatanggap ng anak ko dahil sinungaling ka. Aaminin ko ang totoo kay Neo. Aaminin ko ang lahat. At sa tingin mo ay mamahalin ka pa niya kung ang babaeng minamahal niya hindi pala totoong mayaman at isa pang magnanakaw. Kaya mo ba? Kaya mo bang iwanan ka ng anak ko? At kapag aamin ka sa kanya, anong gusto mong itawag niya sa'yo? Babaeng manloloko? Babaeng magnanakaw? Ganun ba? Isusoli ko ang pera mo sa'yo. Bigyan mo ko ng 1 linggo at isusoli ko ang pera mo. Kapag nagawa ko na yon, wag mo na akong tatawaging magnanakaw. Wika niya sabay lumabas mula sa CR at umuwi na siya nang hindi nagpapaalam sa kanyang nobyo. 1 linggo ang lumipas ay nagtataka si Neo kung bakit hindi na nagpapakita sa kanya ang kanyang nobya. Pumunta siya sa bahay nito ngunit isang lihim lang ang kanyang natuklasan tungkol sa dalaga. Na hindi pala nito bahay ang sinasabi nito, kundi bahay ng ibang tao. Anong kasinungalingan ito, Amelia? Nagngingit-ngit na wika ng binata sa kanyang sarili at malakas na hinampas ang kanyang isang kamay sa manibela ng kanyang kotse. Ano pa bang tinatago mo sa akin, Amelia? Gusto kitang makita. Gusto kong malaman ang lahat-lahat. Kung bakit mo ito ginawa sa akin. Gusto kong malaman ang totoo, Amelia. Mariing wika ni Neo sa kanyang sarili. Upang maibsan ang galit ay nais ni Neo na makita ang kanyang ama upang makausap ito. Nais niyang uminom kasama ito upang sabihin ang kanyang mga problema sa buhay. Mabilis siyang nagmaneho ng kanyang kotse papunta sa bahay ng kanyang ama. Habang sa kabilang banda naman ay papunta si Amelia sa bahay ni Don Ignacio. Iba ang bahay ni Neo sa kanyang ama kaya wala siyang dapat iwasan dahil hindi naman niya makikita si Neo sa bahay ng Don. Nais niyang ayusin ang kanyang atraso sa ama ng binata bago niya ito harapin muli at aminin ang lahat ng buong katotohanan dito. Nag-doorbell siya sa bahay ng Don at pinagbuksan siya ng isang guard. Pumasok siya sa loob ng bahay nito, bit-bit ang kanyang bag na may lamang mga pera. Nandito ka na pala, Amelia. Wika nito sa mapanganib na tinig, sabay pinatay nito ang malaki nitong TV. Umupo ka muna at uminom ka muna ng juice. Sambit nito. Wag na. Nandito ako para isuwali ang pera mo sa'yo. Buong 100,000 piso yan kung gusto mo ibilangin mo pa. Wika niya dahil ayaw na niyang tumagal pa sa pamamahay ng lalaki. Tumawa ang matanda ng sobrang lakas na tila ba ay nang aasar ito. Nakakatawa ka, Amelia. Sa tingin mo ba'y pera ko ang nais ko? Sambit nito sabay halakhak muli at inihakbang ang mga paa nito palapit sa dalaga. Sa bawat paghakbang nito ay ganun din ang pag-atras niya. Anong binabalak mo? Bayad ka na kaya wala ka nang dapat singilin pa sa akin. Kinakabahan niyang sambit at hindi niya nagustuhan ang mga nangyayari ngayon. Habang panay ang kanyang pag-atras ay hindi na naaalis ang kanyang mga mata sa matalim na mga titig ng lalaki. Amelia, Amelia, Amelia. Paglalaro nito sa kanyang pangalan. I'm a billionaire tycoon at ang halaga ng pera na yan ay barya lang sa akin. Perang kaya kong kalimutan. I don't need the amount, Amelia. Ang kailangan ko yung katawan mo na ipinangako mo sa akin. At yung pagmamahal mo na ipinangako mo rin sa akin. Sambit nito sa mapaglaro at mapanganib na tinig. Wala akong may bibigay sa'yo, Don Ignacio. Hindi ang katawan ko. Hindi ang pagmamahal ko. Bayad na ako sa'yo kaya wala ka nang maisusumbat sa akin. Tapos na ako sa'yo.
Ngayon naman ay magtatapat na ako sa anak mo at handa na ako sa maaaring mangyari. Mariin niyang wika sa lalaki, sabay tulak at tinalikuran ito. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya, ay agad na nitong hinablot ang kanyang braso. Sabay inihagi siya nito at napasalampak ang kanyang puwet sa sofa. Sa tingin mo saan ka pupunta? Wika ng lalaki habang nakatayo ito sa harapan niya. Sabay hinawakan siya nito sa dalawang kamay at pinatungan. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin! Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Sigaw niya sa lalaki habang nagpupumiglas sa malakas na pagkakahawak nito sa kanya. Akin ka! You are mine! At kukunin ko kung anong pinangako mo sa akin. Sambit nito at sinalakay nito ang labi ng dalaga. Bitawan mo ko, Don Ignacio! Bitawan mo ko! Hindi magkandamayaw niyang sigaw habang nakadikit ang labi ng lalaki sa kanyang leeg. Sabay bumukas ang pintuan. Napatigil si Don Ignacio at kapwa napatingin silang dalawa sa gawin ng pintuan. Papa? Amelia? Nagugulumihan ang wika ng binata kung bakit kasama ng kanyang ama ang kanyang nobya at nakadagaan pa ito sa babaeng mahal niya. Neo! Bulalas ng dalaga at agad na tumayo mula sa pagkakasalampak niya sa sofa habang natataranta. Hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisang magpaliwanag ng lahat sa binata. Neo, makinig ka sa akin! Aniya at akmang hahawakan niyang binata nang biglang inilayo nito ang sarili nito mula sa kanya. Pakiramdam niya ay mawawala na ito sa kanya. Bagay na kahirap tanggapin para sa kanya, gayong kasalanan niya ang lahat. Amelia, ano ito? Anong ibig sabihin ito? Naguguluhan ako sa pagkatao mo. Bigla ka na lang nawala sa party without saying anything to me. Ni hindi ka na nagpakita sa akin ng higit 1 linggo. And then, matutuklasan ko na lang that you are lying to me all the time. Na hindi ka pala anak mayaman. Kaya pala, you can't let me in sa bahay na sinasabi mo. Dahil hindi pala yun sa'yo. And now, you are here sa pamamahay ng ama ko and he is kissing your neck? What the heck? Ano pa ba ang tinatago mo sa akin, Amelia? Anong mayroon sa inyo ni Papa? Nagugulumihanan at galit na sambit ni Neo sa kanyang nobya na punong-puno ng sikreto. Neo, hayaan mo kong magpaliwanag, makinig ka sa akin. Pakiusap, kami ng ama mo ang... She's my paid sex slave, Neo. Putol ni Ignacio sa nais sabihin ng dalaga. What? Nagugulumihan ang wika pa rin ni Neo at iniling ang kaniyang ulo. Hindi totoo yan. Dugtong niya sa kanyang sarili at ayaw niyang maniwala sa kanyang ama, ngunit nakita niya ang pangyayari. Neo, hindi totoo yan! Shut up! Singhal sa kanya ng binata habang galit na galit ang mga titig nito sa kanya. That woman is my girlfriend, anak. Dugtong ng Don. Gaano katagal? Nauna pa ako sa'yo, anak. Nagulat ako sa party na siya pala ang girlfriend mo. I wanted to tell you the truth pero ayokong masaktan ka. Alam mo naman na your mom and I hindi na kami masaya sa isa't isa. She even has her new boyfriend, kahit kasal pa kami sa papel. At naisip ko na matanda na ako, and I can't afford to have a girlfriend and remarried. Kaya kumuha ko ng slave in bed at si Amelia yon. This girl, pinangako niya sa akin na ibibigay niya ang sarili niya kapalit ng pera ko. Lingid sa kalaman ko na magnanakaw pala ang babaeng yan. Ninakawan niya ako at hindi na nagpakita. Yun pala'y naghahanap na naman siya ng bago niyang maluloko. At ikaw yon, Neo. Lathala ni Don Ignacio sa anak. Amelia, hindi ko sukat akalain ng babaeng natutunan kong mahalin ay isa palang maling tao. Isang malaking manloloko. Singhal nito sa dalaga sabay tinalikuran ito. Hinabol siya ng dalaga hanggang sa marating nila ang labas ng bahay. Neo! Neo! Tawag niya sa pangalan ng lalaki at hinawakan ng isa nitong kamay. Ngunit agad rin siya nitong iwinaksi. Huwag mo kong hawakan. Mariing sambit nito. Neo! Aaminin ko.
Ninakawan ko ang papa mo. Yun ay dahil kailangan na kailangan ko ng pera. Nasa ospital ang kapatid ko at maaring ikapahamak niya kung hindi ako magiging maagap. Kaya tinanggap ko ang alok ng papa mo. Naibenta ko ang sarili ko sa kanya dahil kailangan ko. Kailangan ko ng pera, Neo. Isa akong kapatid na nagmamahal sa kapatid ko. At habang nakikita ko siyang nahihirapan ay labis-labis din ang paghihirap ng kalooban ko. Kaya ako yung nagawa. Pumayag ako sa alok ng papa mo. Kaso hindi ko kaya. Hindi ko pala kayang ipamigay ang sarili ko. Kaya ninakaw ko na lang ang pera niya. Paliwanag niya sa lalaki. Yung dinalhan ko ng mga gamot. Sila ang tunay kong pamilya. Dugtong niya. Alam mo, Amelia, wala akong paki sa pera ng papa ko. Ang ikinagagalit ko ay kung bakit mo ko niloko. Bakit sa umpisa pa lang ng pagkakakilala natin sa isa't isa, ay niloko mo na agad ako? Bakit mo kailangan gawin yun sa akin, Amelia? Bakit? Dikit bagang nitong bigkas sa sobrang pagkapuot. Patawarin mo ako. Hagulhol niya. Hindi ko alam na aabot tayo sa ganito. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyong lahat-lahat pero natakot ako. Natakot akong iiwan mo ko. Natakot ako lalo ng taong nagawan ko ng kasalanan ay ang ama mo. Aniya sa lalaki. Maliit ang mundo, Amelia. Kaya huwag kang pakampante sa mga panluloko mo. Kaya ka siguro nagpapanggap na mayaman ay para kapag mampakasalan kita, ay may makukuha ka sa akin. Mukha kang pera, Amelia. Nakakadiri ka. Sukang-suka ako sa mga kasinungalingan mo at sa buo mong pagkatao. I regret loving you, Amelia. Kaya huwag ka nang magpakita pa sa akin dahil tapos na tayo. Mariing bigkas nito. Sabay sumakay sa kotse at pinaharurot yon. Habang ang dalaga naman ay naiwang mag-isa at pasalampak siyang napaupo sa kalsada, sapo-sapo ang kaniyang noo. Sobrang sakit sa kaniyang puso na pangdirihan at kamuhian ng taong minamahal niya. Ngunit ano bang aasahan niya matapos ng lahat ng ginawa niya? Ang isang kasalanan niya ay dumami ng dumami hanggang sa lumaki ito ng lumaki dahilan upang iwanan siya ng taong mahal niya. Ang sakit palang mawala ng taong minamahal mo, lalo na at alam mo sa sarili mo na kasalanan mo ang lahat-lahat. Matapos ng pangyayaring iyon ay hindi na nagpakita si Neo sa kanya. Ni si Don Ignacio hindi na rin siya nito inaabala. Wala ng tao ang bahay ng binata at ang pagkakaalam niya ay pumunta na ito ng Spain at doon na naninirahan. 5 buwan na rin ang nakaraan sa lahat ng nangyari. Kasalukuyang hawak-hawak ni Amelia ang kanyang tiyan. Nawala man si Neo sa buhay niya ay may isang alaala naman itong iniwan sa kanya at yun ay ang anak nilang dalawa. Lumipas pa ang mga buwan ay nanganak na siya. Gaya ng dati ay wala siyang perang pambayad. Wala ring mapag-uutangan ng kanyang ina dahil hindi pa nga bayad ang 100,000 piso na inutang niya sa mga tao noon. Makabayad lang sa atraso niya kay Ignacio. Hanggang sa 5 taon na ang nakalipas ay hindi pa rin nagpapakita si Neo sa kanya. At sa ngayon ay may kinakasama na siyang si Grimor, isang mayamang doktor na nagbayad ng lahat sa mga utang niya sa ospital noon, mula sa paggamot ng kanyang kapatid hanggang sa kanyang bayarin ng mga anak siya bilang cesarean noon. Sa una ay mabait ito. Kalaunan ay nakita na niyang masama nitong ugali. Amelia! Amelia! Gigil na tawag nito sa kanya. Grimor, bakit? Sagot niya habang lumalapit sa kinakasama niya ngayon. Sabay hablot nito ng kanyang braso ng sobrang higpit at pakiramdam niya ay mababali na ang kanyang braso sa pagkakahawak nito sa kanya. Baby, go to your room please. Sambit niya sa kanyang anak na nasa sofa lang nakaupo at nakikita nito kung paano siya sakta ng kanyang kinakasama. Pumunta nga ang bata sa kanyang room upang magtago. Grimor, ano na naman ba ang kasalanan ko? Masakit! Aray! Aniya sa lalaki sa sobrang pagkakahawak nito sa kanya. Nakita kita kanina. Ang galing mo. Grabe kang makipaglandian sa isang lalaki sa labas. Hindi ka pa ba masaya sa akin? Binihisan kita. Pinakain ko ang anak mo at pinakakain ko ang pamilya mo.
Tapos ganitong isusukli mo sa akin, Amelia? Nagngingit-ngit nitong bigkas sa kanya. Grimor, hindi ako naglalandi. Nagtatanong lang yung tao kanina sa labas. Ano ba? Masakit! Reklamo niya rito. At matapang ka na, ha? Sambit nito sabay lagapak ng kanyang pisngi. Kasunod ay ang paglandas ng mga luha sa kanyang mga mata. Anong pinagmamalaki mo sa akin, ha? Yung lalaki sa labas? Yun ba? Dugtong nito. Grimor, wala akong ginagawang masama. Paliwanag niya rito. Paano kita pagkakatiwalaan kung nakikipag-date ka sa mga matatanda noon, Amelia? Simula sa araw na ito ay hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay. Madiin nitong sambit at tinalikuran siya nito, habang siya naman ay naiwang lumuluha sa isang sulok. Naisin man niyang umalis sa poder ng lalaki, ngunit wala siyang magagawa. Dahil utang niya ang lahat dito. Laking pasasalamat lang niya na hindi nito sinasaktan ang kaniyang anak. Ngunit ito rin ang ikinatatakot niya na baka dumating ang araw na saktan din nito ang kaniyang anak. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang papunta si Neo sa ospital. Ayaw niyang makita ang kaniyang ama dahil ni minsan sa buhay niya ay hindi niya magawang makalimutan na ito ang naging kaagaw niya noon sa babaeng kaisa-isahan niyang minahal. Kung hindi dahil sa mama niya at kalagayan nito, ay hindi niya ito pupuntahan. Nang makarating si Neo sa ospital, ay naabutan niya ang kanyang ina na kasalukuyang nag-aalaga sa kanyang ama. Mabuti at nandito ka na, anak. Nung isang araw ka pa hinihintay ng ama mo, iiwan ko muna kayong dalawa para makapag-usap. Anito sa anak at iniwan ng mag-ama sa kwarto. Lumapit si Neo sa ama. Mabuti at pinuntahan mo ako rito, anak. Wika nito sa mahinang tinig. Ama pa rin kita, kahit anong mangyari. Sagot niya rito. Anak, mahina na ako at may taning na rin ang buhay ko. Hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Kaya may dapat akong sabihin sa'yo. Sambit nito. Kung tungkol ito sa nangyari noon, kalimutan mo na yun, Papa. Anak, simula noong naghiwalay kayo ni Amelia, hindi na kita nakita pang naging masaya. Patawad, anak, kung sinira ko kayong dalawa. Ang totoo, walang kasalanan si Amelia. Bagkus ay ako ang may malaking kasalanan sa kanya at sa inyong dalawa. Mabait sa akin si Amelia. Pinapasaya niya ako sa mga biro niya noon at hindi ko sinasadya na mahulog ang loob ko sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagmahal ako, anak. Alam mo, mag-asawa lang kami ng mama mo pero hindi kami nagmamahalan dahil ang kasal namin ay para sa negosyo lang. Si Amelia, siya ang babaeng una kong minahal. Kaya noong nalaman ko na problemado siya at kailangan niya ng pera, ay agad ko siyang inalok ng pera. Babayaran ko ang lahat at kapalit nun ay ang mahalin niya ako. Kaso, hindi ko akalain na nanakawan niya ako ng pera. Maliit lang naman yon pero naiintindihan ko kung bakit niya yun ginawa. Dahil yun sa hindi niya ako kayang mahalin at dahil sa kailangan niya agad ng pera kaya nagawa niya yun sa akin. Mabuti siyang tao, anak. Mapagmahal na kapatid at anak. Alam ko na mahal ka rin niya. At sa ngayon ay mag-isa niyang minamahal ang anak ninyong dalawa. Paglalahad nito sa anak. Ano? May anak kaming dalawa? Sambit ni Neo sa narinig. Papa, anong sinasabi ninyo? Naguguluhan niyang sambit. Matagal na panahon kong pinasusubaybayan ang buhay ni Amelia. Napag-alaman ko na may anak ka sa kanya. Bakit ko nalaman? Kasi ang bata ay kahawig mo nung bata ka pa lamang. Bilang isang lolo ay nakilala ko ang apo ko, anak. Ginawa ko ito dahil ito na lang ang magagawa ko para sa inyong dalawa. Sa ngayon ay may kinakasama na si Amelia. Balita ko ay hindi maganda ang sitwasyon niya doon. Alam kong mahal mo pa siya hanggang ngayon, anak. Kaya bawiin mo siya. Kunin mo siya pati na ang apo ko. Wika nito sa anak at walang sinayang na oras si Neo.
Agad siyang lumipad papuntang Pinas. Dala-dala ang address na ibinigay sa kanya ng kaniyang ama. Pagkarating ni Neo sa Pinas, ay agad siyang pumunta sa naturang address. Hindi siya mapakali habang panay ang kanyang pag-doorbell. Si Amelia naman ay nagdadalawang isip na buksan ang gate dahil bawal siyang lumabas. Pero wala naman si Grimor, kaya nagpa siyang buksan ang gate. Pagkabukas niya ng gate, ay nagulantang siya sa kanyang nakita, sabay bagsak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Neo? Bigkas niya habang lumuluha. Agad siyang hinila ng binata at mahigpit na niyakap. I'm sorry. I'm sorry kung ngayon lang ako bumalik. I'm sorry. Akala ko magiging masaya ako kapag wala ka. Pero mali ako. I can't be happy without you, Amelia. Wika niya sa babae at hinalikan ito sa buhok. Naramdaman naman ni Amelia ang pagmamahal nito sa mga yakap nito. Mga yakap na kahit tagal niyang hindi naramdaman. Humagulhol siya ng humagulhol sa bisig ng lalaki na kahit tagal niyang hinintay. Kahit tagal kitang hinintay, Neo. Ang tagal kong naghintay. Akala ko hindi ka na babalik. Akala ko hindi na tayo magkikita. Hikbi niya habang yakap-yakap ang taong tunay niyang mahal. Nandito na ako at hindi na kita muling iiwan pa. Turan niya rito at hinalikan ito sa labi. Kinuha niya ang kamay ng babae upang halikan, ngunit isang pasa sa kamay lang ang kanyang nakita. Ano ito? Nag-aalala niyang sambit at hinawi pataas ang damit na nakatakip sa balat ni Amelia at doon na lumantad sa kanyang mga mata ang marami nitong pasa. Ngayon lang din niya napansin na may konting pasa ang gilid ng labi nito. Sinasaktan ka ng taong kinakasama mo? Halika na! Kunin mo sa loob ang anak ko at sumama na kayo sa akin. Utos niya sa kanyang minamahal. Alam mong may anak tayo? Naluluha niya pa ring sambit. I will explain later. Bastang sa ngayon ay gusto kong mailayo kayo ng anak ko mula rito. Tugon niya, at isang kotse ang pumarada katabi ng kotse ni Neo. Neo, umalis ka na! Umalis ka na, Neo! Apura ni Amelia. Amelia? Dumadagongdong na sambit ni Grimor at galit na galit ang boses nito. Sino naman ang lalaking yan? Wala. Nagtatanong lang. Tugon niya rito. I'm Neo Sandividad, ama ng anak ng babaeng sinasaktan mo. Pakilala ni Neo sa lalaki. Hoy! Wala kang anak dito kaya lumayas ka na. Mariin itong sambit. Aalis ako at dadalhin ko ang mag-ina ko. Mariin niya ring tugon at nagsukatan sila ng tapang ni Grimor. Wala kang pag-aari rito. Umalis ka na. Anito sa kanya. Aalis akong kasama siya. Mariin niyang sagot at hinablot si Amelia mula sa tabi ni Grimor. Nagngingit-ngit ang lalaki sa galit. Akin siya. Wala kang karapatan na kunin ng kung anumang akin, Mr. Neo Sandividad. Kaya kong burahin ang pagmumukha mo dito sa harap ng pamamahay ko. I have my wealth. I have my money para burahin ka sa mundong ito. Banta nito. Mayaman ka nga at pag-aari mo ang isang malaking ospital dito. Walang duda na mayaman ka. Pero ang yaman mo ay dumilang sa kalingkingan ko. Kaya kitang bilhin, Mr. Grimor. Kaya ko ring burahin ang yaman mo sa mundo. Mariing wika niya sa lalaki. Sabay bunot nito ng baril mula sa pantalon. Ngunit mas mabilis si Neo. Nakatutok na agad ang kanyang baril sa noo ng lalaki at hindi na ito nakapagsalita pa. Subukan mo at dadanak ang utak mo sa harapan ng pamamahay mo. Mariin niyang wika. Pumasok ka na sa kotse ko, Amelia. Utos ni Neo. Pero ang anak ko nasa loob pa ang anak ko. Nag-aalalang wika niya sa lalaki. Sila na ang bahala. Sagot nito sabay lumabas mula sa isang sasakyan ang kambal na matagal ng tauhan ni Neo. Pumasok ang mga ito sa loob ng bahay ni Grimor at kinuha ang bata sa loob ng bahay habang si Grimor naman ay hindi makagalaw dahil sa takot itong baka tuluyan nga siya ni Neo. Baka magkalat niya ang kanyang utak sa harapan ng kanyang pamamahay.
Lumabas ang mga tauhan na bitbit ang anak ni Amelia. Ipinasok ng mga ito ang bata sa loob ng kotse at mahigpit itong niyakap ng ina. Habang si Neo naman ay bumalik na sa loob ng kotse matapos nitong hambalusin ng baril si Grimor at kasalukuyang nakabulagta ito sa harap ng pamamahay nito. Pagkapasok niya sa loob ng kotse ay agad niyang hinalikan ang noo ng kaniyang anak. Yumakap naman ang bata sa kaniyang ina. "Jordan, it's okay. He's a good man. Siya ang tatay mo, anak." Sambit ni Amelia sa bata at animoy tumalon ang bata sa bisig ng kanyang ama at humagulhol ng humagulhol. "Daddy! Daddy!" Ulit-ulit nitong bigkas na tila nagpapasalamat ang bata na sa wakas ay malayo na sila sa mapanakit na tao. Sa wakas ay kinuha na sila ng kaniyang ama. Hinapuhap ni Neo ang buhok ng kanyang anak at pinunas niya ang kaunting luha na namuo sa kanyang mga mata. Tahan na. Nandito na ako. Tahan na, anak." Alo niya sa kanyang anak na panayang paghagulhol. Matapos nun ay agad silang nag-book ng hotel para sa kanilang matutulugan. Kasalukuyang nasa veranda ngayon si Neo habang nakatanaw sa malayo nang biglang isang yakap ang kanyang naramdaman mula sa kanyang likuran. Salamat. Salamat, Neo." Bigkas ni Amelia mula sa likuran ng kanyang mahal. Hinarap siya ng lalaki at hinawakan siya nito sa magkabila niyang pisngi. "Wala kang dapat ipagpasalamat, mahal ko. Patawad kung natagalan ako. Pangako, hindi na kita muling iiwan pa." Sambit nito at hinalikan ang noo ng kanyang mahal at niyakap ito ng sobrang higpit at nagpasya na silang matulog. Masaya at maligayang yakap-yakap ni Neo ang kaniyang mag-ina sa buong magdamag. Kinabukasan ay agad silang lumipad papuntang Spain. Nais makausap ni Ignacio ang babaeng si Amelia. Matapos ang mahabang biyahe, ay dumiretso na sila sa ospital at kasalukuyang kausap na ni Amelia ang ama ni Neo. "Amelia, marami akong kasalanan sa'yo kung iisa-isahin ko pa. Nais ko lang humingi ng kapatawaran mula sa'yo. Baka kasi bawian na ako ng buhay at hindi ko na ito masasabi pa. At baka ito pa ang pagsisihan ng kaluluwa ko. Amelia, patawad sa lahat." Anito sa babae. "Matagal na po kitang napatawad, Don Ignacio. Ako rin po ay may malaking pagkakasala sa'yo, kaya patawarin mo rin po ako." Aniya. "Salamat, Amelia. Nasaan na ba ang apo ko?" Tanong nito at tinawag ni Amelia ang kanyang anak at ipinakilala ito sa kanyang lolo. Sobrang kulit ni Jordan sa kanyang lolo at tuwang-tuwa naman ang matanda. "Hay, sa wakas, sa tingin ko ay maayos akong mamamaya pa." Sambit ni Don Ignacio sa kanyang sarili na may ngiti sa mga labi. Makalipas ang 3 taon matapos ngang magkapatawaran ni Amelia at Don Ignacio, ay namayapa rin ito makalipas ang 1 linggo. Ngayon ang ika-3rd death anniversary ng matanda. At nasa harapan sila ng puntod nito. Hawak ni Jordan ang isang kumpol ng bulaklak at inilapag iyon sa puntod. "Hi, Lolo. I hope you're happy up there. I always miss your corny jokes. I wish we had spent more time together, but it's okay. At least you're not in pain anymore. I'll always love you and miss you, Grandpa. Please, always bantay mo kami, ha?" Sambit ng 8 taong gulang na si Jordan. Sa likod niya ay andun si Neo at Amelia. Hinawakan naman ni Neo ang buhok ng anak. "So, let's go? Are you done saying goodbye to your lolo?" "Yes, Daddy." Tumatangong sambit ng bata. "Okay, let's go, Han." Wika ni Neo at hinawakan na ang kamay ni Amelia at inalalayan sa paglalakad. Malaki na ang tiyan nito at 8 buwan na rin itong buntis. Sabay-sabay na silang bumalik sa kanilang sasakyan. Kinalimutan na nila kung ano man ang nangyari sa nakaraan. Kasalukuyan na sila ngayong nakatira sa Spain at ang mga magulang naman ni Amelia at kapatid ay nakatira ngayon sa bahay ni Neo noon.
3 beses sa isang taon ay umuuwi sila ng Pilipinas upang magbakasyon at makasama ang kanyang ina at kapatid. Ang lalaking si Grimor ay ilang taon na ring nakakulong. Pati palang dating asawa nito ay binubugbog din niya dahil sa selos. Naging masaya ang pagsasama ni Neo at Amelia. Ni isa sa kanila ay wala nang nag-ungkat ng tungkol sa nakaraan. Kinalimutan na nila yon at ang naging aral sa kanilang naranasan ay siyang itinuturo nila sa kanilang mga anak na dapat ay laging magpakatotoo sa sarili at palaging maging tapat sa ibang tao dahil ang pagsisinungaling ay ang nagiging ugat ng mas maraming mga problema. Tinatamasa na ni Amelia ang buhay na pinapangarap lang niya noon sa piling ng kanyang minamahal. Hindi man naging madali ang landas na kanyang tinahak, ay nagturo naman ito sa kanya ng maraming aral sa buhay. Sana ay nagustuhan niyo ang aming kwentong ibinahagi at kinapulutan ninyo ng magandang aral. Ito po si Inday Series at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa ating muling kwento. Wakas.